Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, OMG, huli ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nako, walang kawala, lahat PBBM, tambal, lisa, timbog na. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kababayan, sa thumbnail natin, huli ka ngayon. Nako, palasyo, nasyak. DSP, binasag ang katotohanan. OMG, malaking buhaya, nasa palasyo. Nako, yan mga kababayan. At eto, may isi-share din po tayo sa inyo. Nako, mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, pinipilit po nilang tumakbo. Si dating Pangulong Duterte at si Mayor Baste ng pagka-senador. Yan mga kababayan. At eto pa, Congressman Marcoleta for Senator Movement. Malolos chapter, mayroon pong nagpakitang gilas. Yan mga kababayan, no? At eto ang sinasabi natin, buhaya, nasa palasyo pala yung malaking buhaya. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin dito kay Senator Bato de la Rosa na kung saan tinatanong, tinanong ko ulit si Mayor Baste kung ready na ba siyang tumakbo sa pagka-senador. Yan, he told me na ready na daw siya anytime kung provided yung kondisyon niya is si dating Pangulong Duterte ay tatakbong mayor ng Davao. Nako, hindi pala pwede silang lahat sa pagkasenador. Kailangan pala may maiwan sa Davao. Kasi talagang hindi nila basta-bastang iiwan yung Davao. Yan mga kababayan. At ito naman po si Senator Robin Padilla. Nakiusap kay ex-President Duterte na tumakbong senador ngayong eleksyong 2025 election. Napakatindi po ng medyo mahirap din para sa mga Duterte ito mga kababayan. Kasi kung tatakbo po silang senador, silang lahat, baka wala nang maiwan sa Davao. Sino po ang mamamahala or tatakbo sa kanila, sa Davao City? Malamang sa malang baka kalaban na, kalaban na sa politika ang mamahala ng Davao. Nako, yari. At eto pa mga kababayan, Congressman Marcoleta for Senator Movement, Malolos chapter. Pakinggan po natin yung kanilang Marcoleta, tunay na makabayan. Marcoleta, may paninindigan. Marcoleta, hanggang ipaglaban. Marcoleta, tunay na makabayan. Marcoleta, sana walang copyright to. Marcoleta'y handa kang ipaglaban. Marcoleta, tunay na makabayan. Marcoleta, may paninindigan. Marcoleta, handa kang ipaglaban. So yan mga kababayan, sana walang copyright yun, yung kanta. Marcoleta, handa kang ipaglaban. Yan mga kababayan, hindi pa rin po nagbabago ang ating isipan patungkol po dito kay Congressman Marcoleta for Senator po mga kababayan. Huwag nating kalimutan, number 1 sa balota, Congressman Marcoleta. Nakita nyo naman kung paano siya lumaban, para sa sambayan ng Pilipino, diyan sa Kongreso. Palakpakan po natin Congressman Marcoleta for Senator mga kababayan. Yung palang kinakampanya ko na, dahil gustong-gusto talaga natin si Congressman Marcoleta ay mapunta na diyan sa Senado. Kasi wala na po siyang
pinagtutulong-tulungan na po dito sa kamera. Yan mga kababayan natin. Ito pa. Isa pa po mga kababayan. Ito pampag-good vibes lang kung saan makikita. Tinanong dito kung saan makikita ang napakalaking buhaya. Ito pakinggan po natin mga kababayan ha. Sa Pilipinas, matatagpuan ang pinakamalaking buhaya. Malacanang! Malacanang! So yan mga kababayan, pampag-good vibes lang. No? Sa Malacanang pala. Ang malaking buhaya ay matatagpuan sa Pilipinas. Sa Malacanang pala. Nako, yari tayo dyan. Well, totoo ba? Mga katanong lang po, totoo ba sa Malacanang matatagpuan ang malaking buhaya sa Pilipinas? Well, anyway, ito na mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po, patungkol po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagbenta ng 25 tons of gold. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Reserve ang ginto ng Pilipinas biglang bumaba ng 15%. Ang reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Tila number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano'y nagbenta ang Pilipinas ng halos 25 na toneladang ginto sa unang quarter ng taon ngayon. Ayon pa sa kanilang article na pinost online. While other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year according to official reports. Today I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide. Philippines Gold Reserve. Gold reserve in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024. From 159.5 tons in the fourth quarter of 2023. Gold reserve in the Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Source: World Gold Council. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Ayon pa sa press release statement on BSPS gold sales for CIR management. The Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP sold gold during the first half of the year as part of its active management strategy of the country's gold reserves, which form part of the country's Crossed International Reserves or CIR. The BSP took advantage of the higher prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objectives for holding gold, which are insurance and safety. Amid the gold sales, the country's CIR has remained robust, with the end August 2024 figure rising to 107.9 billion US dollar from 103.8 billion US dollar as of end December 2023. The CIR level provides adequate internal liquidity buffer and it's equivalent to 7.8 months worth of imports of goods and payments of services and primary income. It also represents about 6.8 times the country's short-term external debt based on original maturity and 3.8 times based on residual maturity. End quote. Hindi naman mapigilan ng isang sikat na political commentator na si Mark Anthony Lopez na magbigay ng kanyang komento patungkol dito at ayon pa sa kanya. Okay naman sana itong official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas regarding the significant selling of our gold. Ang pinaka-justification nila ay mag-take advantage daw sa mataas na trading price ng gold. Kaya sila nagbenta ng halos 15% ng ating gold reserve, which turned out na Pilipinas ang pinaka-active na gold seller na bansa in the first half of 2024.
Pero mga ma'am and sir sa BSP, ang tanong po ay ganito. Kung nag-take advantage kayo sa mataas na presyo, bakit parang nagmamadali kayong magbenta? Ay ang trend until now ng gold trading ipataas pa din. Parang ang laki po ata ng na-miss out nyo sa selling price kasi mas nag-peak ngayong third quarter ang trading price. Meron po kayang nakamiss sa forecast ng presyo ng ginto sa mga analysis nyo? Hindi po ba nagkaroon ng notes comparison with other countries na karamihan ay naghahakot at nagpapataas pa ng kanilang gold reserve? Bakit po ang Pilipinas ang pinakamasigasig magbenta imbis na mag-imbak pa? Or meron po bang nangangailangan na matindi ang bansa noong first half ng 2024? Kaya napilitan kayong magbenta kahit pataas pa ang pricing trend. Ano po kaya ang tunay na dahilan? End quote. Ang balitang ito ay tila ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan at hindi maiwasang magtanong, totoo ba ito? Ano ba ang dahilan bakit tila may patagong bentahan na nangyayari sa ating gold reserve? Dahil alam naman natin na ang kahalagahan nito dahil ang ginto ay tradisyonal na nakikita bilang isang bakod laban sa kawalang tatag na ekonomiya at ito daw ay isang mahalagang financial statement na ginagamit ng mga bansa para i-secure ang kanilang sarili para sa panahon ng pagdaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at pagbaba ng halaga ng pera or inflation. Kaya tanong ng marami sa ating mga kababayan, bakit pipiliin ng Pilipinas ang isang bansang nakikipagbuno na sa tumataas na inflation, pagtaas ng utang at tila panggigipit sa ekonomiya na ibenta ang ating reserbang ginto? Dahil ang pagbabawas ng reserbang ginto ng Pilipinas ay maaari daw humantong sa mga negatibong sinyales sa mga internasyonal na pamumuhunan. Dahil ang ginto umano ay tinitignan bilang isang reserba ng huling paraan sa lakas ng pananalapi ng isang bansa. At ang pag-liquidate di umano ng reserbang ginto at maaari di umanong magpahiwatig ng malalim na problema sa pananalapi na mas mataas na inflation, pagbaba ng halaga ng pera at pagtigil di umano ng paglago ng ekonomiya sa mga sumusunod na taon. Kaya tila lumilinaw raw ngayon na ang gobyerno ay mas nakatuon sa mga panandaliang pag-aayos sa halip na gumawa ng isang permanente at responsabling patakarang pang-ekonomiya na tiyak na makakasiguro sa kinabukasan ng ating bansa. Pag-usapan natin ang pagkorte. So yan mga kababayan, tama po yung sinasabi kanina na kapag wala ng gold ng isang bansa, mahihirapan na po tayo na makapag-inganyo pa ng mga foreign investors to invest in the Philippines. Kasi alam nilang wala na tayong backup for our fiat money, di ba? Walang backup ang mga pera natin. Kasi ang ginto ay tinuturing na backup. Kaya nga reserve, di ba? Backup, no? Ng ating pera. Kung alam nilang ganyan ang mangyayari, ibig sabihin pabagsak na ng ekonomiya. Mag-aano pa ba sila? Mag-e-invest pa ba sila dito? At saka mga kababayan, kumustahin nga natin yung mga pledges, no? Ng ating ng iba't ibang bansa na pinuntahan ng ating ng ating presidente. Kumusta na kaya yung mga pledges? Natupad na ba? Kasi bawat pagta-travel noon, di ba? Sabi, ang daming pledges, hanggang pledges lang pala. At saka yung Maharlika Fund, kumusta na? Total, pera naman ang pinag-uusapan natin. Yung pera pong ginamit doon ay pera ng taong bayan. Maharlika Fund. No, bukod sa pera yan ng taong bayan, may isa pa po. No? Pera din po ng taong bayan, mga kabayan, itong 89 point something billion ng PhilHealth. Di ba? Pera din po yun ng taong bayan. Kumusta na? Yung mga budget dyan sa flood control project, pera din po yan ng taong bayan. Kumusta na ang mahigit 1 bilyong araw-araw ginagastos? Puro tayo gastos, puro tayo benta. Wala namang nangyayari sa ating ekonomiya. Pahirap ng pahirap ang ating mga kababayan. No, tayong lahat ay nahihirapan, no? Dito sa pang-araw-araw para tayo ay makasurvive. Pero ang ilan pala, mga kababayan, ay punong-puno ang mga bulsa. Punong-puno ang kanilang mga lamesa. Samantalang tayo ay yung mga tira-tira na lang, no? Yung mga tira-tira na lang yung napupunta sa mga mamamayang Pilipino. Alright? Okay mga kabayan, ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.